Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance of them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Higala ningon ang Biblia na ibalik sa atong Ginoong Kristo kung ipadayag niya siya gikan sa langit kauban niya mga balaan nga mga anghel adto sa nagbilaang nga kalayo sa impyerno ang balo sa Dios sa katong mga tao nga wala mo tuo o wala mo salig sa atong Ginoong Kristo adto sa walay hunong nga pagkalaglag sa lingaw nga kalayo sa impyerno ang balo sa Dios sa katong mga tao nga wala mo tuo, wala mo salig o walay relasyon sa atong Ginoong Kristo. Unang tuyog tumong higala, maunta ang tanang tao magkabalo sa kaluwasan sa kalag. Ang pangutana higala, 100% ka ba na sigurado nga maadto ka sa langit ni kauman sinong kamatayon? Because the Bible says in Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Ni kauman sa kamatayon sa tao kausa lang. Ni kauman niini, mao ang kahukom higala. Duhari padulngan sa tao, ni kauman sa kamatayon. Langit ra impyerno, wala na itong atunga higala. Langit ka kung imong isaligan ang atong Ginoong Kristo. Nagitanyag niya ang kaluwasan na natapos niya sa krus sa Kalbaryo. 2,000 katuig kami labay higala. Ano man, kay si Kristo Jesus niya sa kalibutan, iyang gibiyaan niyang dulo sa langit. Huwag namatay higala tungod sa atong mga sala. Walang tuyog tungo ang purpose sa Ginoo. Ngayon ang Biblia, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. Kaunta higala ang tanang tao makabatong sa kaibalo ang saon para maluwas ang ilang talag higala nagitan sa kalayo sa impyerno.